Ito, alaga ng kapatid ko. Nanganak na ng una. Ngayon buntis na naman ulit siya. Ito ang anak niya. Ayan o, kapatid ko. Kapatid ko, nagpapakain siya. Anak na ito. Ilan ang anak nung una nito? Ilan magkakapatid yan? Siyam. Sa siyam, na-dispatch na yung 6. 3 na lang nandito. Pero itong isa, ihanda niya raw sa mga kapatid niyang magpipista sa June. Yung mga dadan dito, kakatayan niya ng isang baboy. Ito. Kasi marami kaming magkakapatid siguro ng dadan ulit dito sa kanya. Ayan. Ito yung mga alaga. Tatlo, may panlaban siyang 3. Maganda yung pula. Punong-punong katawan ng pula na yun. Pulang linaw. Pulang linaw, sinyalado pa. Ito hiraw, gandang hiraw. Ganda ng katawan nito. Hindi niya pa kinokondisyon pero ang ganda ng katawan. Simula ka na ulit, be? Ang aga ka mo mong gagawa. Hindi mo tinaasa yung patungan ng baboy mo. Di, laging basa. Ren. Dahil ba ma, basa ko lang pag umaga. Hindi to, patungan ng higaan niya. Dapat mataas ang kabilang parte. Yan sa akin na yung tao yan. Madaharay ng maubunan. Magkaroon na siya maubun. Iipit ng arap ang tayo. Dahil na siya makaikot. Pag uminubon, daw, pabayaan mo na siya. Ang ubon niya, ang brotherlagan. Tig-ipit mo, de. Oo. Pepet kami na ipit. Na di ba kaikot? Kuminsan kayo na, hantugan ng daan. Iipit ng mga pag malilit pa yung biik. Babae pala itong 3 na iwan. Malaki pala bakuran mo rito. Ayan. Ayan ang taniman niya rito sa labas ng bakod. Ayan ang taniman niya. Kailang kadadal lang ng bagyo rito kaya wala siyang mga bagong dahon ng mga sagi kaya kadadal lang ng bagyo rito. Ayan. May mga tikling. Tiradurin mo yung mga tikling na yan. Parang kalapati rin kalaki ang tikling. Sabi ko yung laman ng tikling kasi laki ng kalapati. Ayan, tricycle na yan. Pwedeng kahilili mo si Jomo mag-drive ng tricycle mo niyan kung magbabiyahe kayo. Kailangan makako talaga siya ng driving license. Sige, bye-bye. Bea, bahala ka na dyan sa iniwan ko, ha? Maaga pa. Di bali mo gano'n. Kung may masakyan ng maaga, para hindi ako gabihin. Bye-bye sa inyo. Ito yung bahay ng kapatid ko. Ayan. Ito ang lugar niya. Tulog na tulog yung iniwan ko. Ito pa ng sili. Diyan ang siling naman ni Nere. Oo. Dangaw. Sili? Ang liliit naman, pinula ko sa hapon. Hindi po ako sa sulahon. Palagay ko, ano na yan dyan. Magiging okay siya rito. Walang
Walang masyadong ano rito. Para kang nasa village. Tahimik na lugar. Walang masyadong ano rito. Hindi usong bangkalahan dito. Ano sabi yung mga malaki na mga panabong dito? Itong kanto na ito. Ay, dalawang bahay na malaki. Itong tindahan. Yan. Ito ang highway. Di-video ko, isisave ko. Narito na ako sa pier ng San Andres. Ayan naman mga roro. Sasakyan papuntang Tabaco. Napag-iwanan ako ng pangalas 8. Ang oras dito ay 9. Basta 9 pasado na. 9:30 ato ay. Ang alis daw ulit ay 1:00. Hindi ko nahabol yung pang alas 8. Kaya tatambay muna ako rito sa ating CR. Ganito ang CR nila. CR nila. Ito yung waiting area. Antay muna ako rito sa waiting area. Sakay na kami. Ayan. Sakay na kami. Ang pier ng San Andres. Ayan. Ayan. Regina Shipping Line. Ayan, yan kami sasakay. Para sa ano ba? Nangutan ba na ito? Ayan, Bridge Canal. Ang pinakaano ng pier. Nagkaroon na. Ayaw ka pa dyan. Laro lang yung baka mo pa. Ni-renovate itong isa. Tapos ni-renovate. Renovation. Isang oro. Pagpabalik, kalbali man. Ito. Makakarating kami ng Manila siguro at Tabaco after 2 hours o 3 hours. After 3 hours. Kabila. Traffic. Kinukuha yung boarding pass. Kaya medyo maglilis na pala. Lista ng pangalan.
Magkaiba, mas isa kong nalawan kita, sumasurat na lang. Kaya ganun sa mga. Limited page. At least. Ayan. Andito na kami sa loob ng Roro. Hindi ako pumasok doon sa loob. Aircon kasi gusto ko dito. Dahil yun nga, video ako. Gusto ko makita yung pabalik na ako. Wala pa rin. Hindi ko pa rin makita yung mayong volcano. Puro ulap. Puro ulap. Wala nga. Makita. Okay. Ayan. Ano ba nila yun? Bayan ng San Angel. Pamilya, palengke. Palengke pala yun, pamilya. Yun ang palengke ng San Andres. Medyo bol-bol ang ano kasi maglilista. Isa lang ang listahan. Nakakabuhol-buhol naman. Isa lang ang listahan. Ayan. Yung Coast Guard, kinukuha yung boarding pass. Pagkakuha ng boarding pass, ayan, maglilista ka. Excuse me. Excuse me. Unang hakbang, isuot po natin ang life jacket. Siguraduhin na wasto ang pagsusuot dito kahit sa tamang pagtuturo ng sirkulansi ng barko. Ikalawang hakbang, ilayan ng tali sa ibaba at iikot ang dalawang tali ng magkasalungat sa ating likod. Ibalik ang tali sa harapan at itali ito ng may fits na ayon sa inyo. Ikatlong hakbang, ilayan ng tali sa bandang leeg at italin ng komportable ng naayon sa inyo sa bandang harapan. Ang huling hakbang, gamitin ang pinong ito upang pang-agaw ng pansin o pangtawag ng mga rescuers o mga tagapagligtas. At ang tamang paraan sa pagtalon sa dagat, nasuot ang life jacket. Ilagay ang isang kamay sa ulo at ang kabilang kamay naman sa may kabalikan. Yakapin ang life jacket ng mahigpit nang nakabantay ang mga paa. Sa ating pagtalon, iposisyon natin ang waring ikis na nakapatong ang kanang paa sa kaliwang paa para sa ligtas na pagtalon. Nandaan po ng mga paa ang maulunang tumigil sa tubig sa ating pagtalon sa dagat. Ang mga life jacket ay matatagpuan po natin sa mga akomodasyon, sa mga kisame at sa mga cabinet. Hintayin po natin lamang ang mga sasabihin ng mga tripulante ng barko ayon sa utos ng kapitan. Tandaan po lamang natin na sa oras ng kagipitan ay huwag po tayong magpapanik. Sa ngalan po ng Maritime Industry, Philippine Coast Guard at Regina Shipping Lines Incorporated,
Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa naging bahagi niyo sa araw na ito. Maraming salamat po at maligayang paglalayag kasama ang FB Regina Calixta 5. Malapit na sa Tabaco. Ayan ang nakikita na malapit na pala nakikita na ang gilid. Ayan. Malayo pa. Medyo mga ano pa siguro mga 20 minutes makakadaong na kami. Ayan. 20 minutes.